hindi natin alam kung kailan tayo babawiin eh. Sure po ba kayo na sa langit ang punta niyo? Hindi ko masasabi. Okay, day 7. Tingnan tayo ng ating wheel kung anong gagawin ko. Ask someone what they think about your content idea. Maganda. Morning po. Okay, good morning po. Nagko-content kasi ako ngayon. 30-day challenge ko kasi medyo mahihain akong tao. Gusto po makipag-usap sa mga strangers, ganyan. Mag-initiate ng mga conversation. Kailangan ko lang po ng tulong nyo. Ano lang po, parang may tanong lang ako. Kasi ang nakuha ko ngayon tanong, ano pong masasabi nyo sa content ko na ginagawa? Explain ko lang siya kung ano yung content ko po, tapos bigyan nyo po yung opinion nyo. Introvert po ako, hirap may pag-usap sa tao. Parang okay na yung sariling mundo, ganyan, okay na ako lang kausapin. Ayun po, namatay yung magulang ko, bata pa lang, ulila na ako, 14 years old. Parang nahihirapan ako maintindihan yung pag-ibig sa ibang tao after nun. Ako na lang, ganyan. Parang nawalan ka ng tiwala. Yes po, parang gano'n. Parang ang hirap na makisama sa tao. Hindi dahil sa gusto ko lang mag-improve, gusto ko lang makausap ng tao. Pero in reality po kasi kung naniniwala po kayo sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Opo, Ano pong religion nyo? Tanong ko lang. Roman Catholic. Okay po. Nung nakilala ko si Jesus, na namatay siya for us, makasalanan pa lang tayo, hindi natin siya mahal, wala pa tayong ginagawang mabuti, namatay na siya for us. Akuin yung kasalanan natin para makalapit tayo sa Diyos Ama. Parang for me, naging malaking impact siya kasi ba't niya ako mamahalin? Parang ganun, parang sino ba ako? Parang ano bang mga ginawa ko? And then when I realized that it is the grace of God, kung ba't niya pinadala si Jesus sa atin para makasama niya tayo. Isa lang po yung word love. Through that, parang na-realize ko, gusto ko rin nun. Kasi dati parang ayoko talaga sa tao, ayoko may pag-uusap, wala akong pakialam. Kung kaya kong mabuhay for me, mabubuhay na lang ako para sa akin. And then, I realized kung yung Diyos minahal ako ng gano'n. Kung totoo yung naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos, ba't hindi ko siya paparana sa ibang tao? Parang gano'n. So, ginawa ko yung content ko to talk to people para maintindihan yung side ng story ng mga tao. Nag-umpisa pa lang ako actually, step by step, para medyo pa ako awkward yan. Pero, yun po, parang ang pinaka-summary, gusto ko lang ipakilala yung pagmamahal ng Diyos through me. Kahit minsan hindi sa words, pero sa actions, ganyan. Yun po yung content ko. So, inumpisahan ko lang siya para may pag-usap sa tao. Sa gayon, makapag-interact ako, maintindihan ko yung love para sa ibang tao. Ano pong opinion niyo doon? Ganun. Sa akin kasi sir, parang tama lang yung makikipag-usap ka sa akin, labanan mo yung pagiging mahihain mo kasi doon mo makukuha yung mga simpati ng tao. Minsan, hindi lahat mayroon tama gusto yung mo, yung content. Yun ang tanggapin mo sa sarili mo na hindi lahat may gusto. Parang lang. Tanggapin mo lang, wag mo lang pansinin. Minsan kasi mayroon talagang tawag nila yung mga baser, di ba? Baliwalain mo lang yung mga hindi magandang salita, ganun. Basta alam mo sa sarili mo na tama yung ginagawa mo, wala kang ginagawang mali. Ako hindi naman sa pagkukuha. Minsan, hindi ako kumikibo. Depende sa kausap ko. Kasi minsan may pasahero, gusto niya tahimik. Minsan, pag nag-umpisa, alam mo, ikaw, nag-umpisa ka ng kwentuhan, magkukwento ako. Pero pag hindi kami kumikibo. Kasi minsan, siyempre, hindi natin ahawak yung isip ng ibang pasahero. Kaya nag-aantay lang kami na kami ang kibuin mo. Mahirap kasi yung andandan mo, mayroon pala siyang dinadalang problema. So, kumbaga parang tatansyahin yung muna Tatansyahin. Yun lang sir, labanan mo lang yung pagiging mahihain, nandun naman yun eh. Pero, mo lang. Kasi hindi mo naman lahat makukuha yung isip ng tao. Meron talagang kukontra. So overall kuya, masasuggest nyo na dapat yung mga tao makipagkapwa-tao sila? Oo naman. Huwag silang maging selfish. Lalo ngayon, sa panahon ngayon, hindi na natin alam kung ano nangyayari sa buhay natin, di ba? Hindi nga nila happy lang. Happy lang talaga ngayon. Huwag ka na talaga yung sabi mong magpapakang ka sa stress. Huwag mo na isipin ng stress. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo babawiin eh. Yun. Diba? Pag ginusto niya, isang click lang yan. Bukas, wala ka na. Kasi hiram lang naman natin buhay natin. Anong ganda ng ginagawa mo, mayroon talagang papasok base. Opo. Pero kuya, kung sakali, kukunin tayo ngayon. Wag naman sana. Lord, wag naman. Sure po ba kayo na sa langit ang punta niyo? Akin, Opo. hindi ko masasabi. Bakit po sa tingin niyo hindi? Minsan nakakagawa tayo sa isip, salita, Pero parang ang hirap nun kuya. Kung hindi mo alam kung sa langit ka after mo mabuhay. Siya naman kasi magdi-decide. Pero para sa akin, wala naman ginagawang pa.
share ko lang saglit kuya para baka magkaroon kayo ng idea. Sa Bible kasi sabi doon, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father, Diyos Ama, but through Him. Tapos sabi din sa John 3:16, kung naririnig nyo siya sa simbahan, For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him, sabi doon, will not perish, but will have eternal life. Yung statement niya, final. Kumbaga, walang kahit anong tanong, meaning, maiintindihan mo, malalaman mo, magiging sure ka na ligtas ka pag naniwala ka kay Jesus. Na siya yung anak ng Diyos, namatay, nabuhay ulit para maligtas ka. Yun lang kuya. If you want to believe in Jesus, maliligtas ka kuya. Kaya mong sabihin, pag namatay ako ngayon, kinuha ko ni Lord, nasa langit ako. But you have to believe in Jesus. Bigay ko na lang to sa'yo kuya, kung mabasa mo, para maging sure ka kuya sa salvation mo. Para kunin mo tayo na Lord anytime. Ready ka. Thank you, kuya. And guys, konting reflection video. If I would suggest a place to improve your social skills, siguro yun yung mag-book ng Grab driver. Medyo may kamahalan, yan. Pero ngayon sa season na to, makakatulong yun sa kanila. And at the same time, mapapractice yung social skills nyo. Isa sa pinaka masasuggest ko. Kasi, ayun nga, ayon kay kuya, na ready sila makipag-usap, makipag-chit-chat, yan. Mga kwento kayo. Basta make sure mataas yung rating. Ayun lang. Bye-bye.